Hello mga kapatid, magandang araw po. Kumusta po kayo? Ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo'y maghari nawa sa puso at damdamin natin. Kumusta po kayo? At sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo sa mga oras na ito. So, alas 3 na po ng hapon at magdasal po tayo. 2 o'clock prayer mga kapatid. So, tingnan natin ha. At mag-reflect tayo sa sa first reading. Maganda po yung first reading ngayon, mga kapatid. Makatulong sa atin. Tingnan natin. Wait muna mga kapatid ha. Hintay muna tayo ng saglit mga kapatid. So, magdasal muna tayo mga kapatid ha. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. A fountain of light, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus, the fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, magandang araw po. May 5 po ngayon sa mga oras na ito. Babasahin natin yung first reading. Wait muna mga kapatid ha. Si Jackie Rosales nanood sa atin ngayon. Si Karen Magno Cleofe. Kumusta? Karen, kumusta ka na? Dito muna tayo sa Gospel of the Day. First reading pala. Nasaan na yun? Nawala. So first reading tayo, Gospel of the Day. So, ang ganda ng first reading ngayon, mga kapatid. Ito yung first reading natin. Very inspiring po, mga kapatid. A reading from the book of the Acts of the Apostles. In those days, some Jews from Antioch and Iconium arrived and won over the crowds. They stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. But when the disciples gathered around him, he got up and entered the city. On the following day, he left with Barnabas for Derbe. After they had proclaimed the good news to that city and made a considerable number of disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch. They strengthened the spirits of the disciples and exhorted them to persevere in faith, saying, "It is necessary for us to undergo many hardships to enter the kingdom of God." They appointed presbyters for them in each church, and with prayer and fasting commended them to the Lord.
in whom they had put their faith. Then they traveled through Pisidia and reached Pamphylia. After proclaiming the word of Perga, at Perga, they went down to Attalia. From there, they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work they had now accomplished. And when they arrived, they called the church together and reported what God had done with them, and how he had opened the door of faith to the Gentiles. Then they spent no little time with the disciples. The word of the Lord. Thanks be to God. So ito yung first reading, mga kapatid. So, ang ganda ng mga reflection ng mga santo, mga kapatid. Very inspiring po yung reflection ng mga santo. Si Saint, ito po. Si Saint, ito. Saint John Chrysostom. Magninilay tayo sa sinabi ni Saint John Chrysostom sa first reading natin ngayon. No, si Paul ay natalo yung mga tao sa debate, discussion nila. So wala na silang argumento, mga kapatid. So binato nila si Saint Paul, no? At nung binato nila si Saint Paul at hinila, no? Akala nila patay na si Saint Paul. The suffering as the path to the kingdom of God. Sabi ni Saint Paul, ito yung sabi ni Saint Paul, it is necessary for us to undergo many hardships. Many hardships to enter the kingdom of God. No, ang ganda, no? Sabi ni Saint John Chrysostom, ito yung magandang na-obserbahan niya eh. Sabi niya, he did not say it is possible, but it is necessary for us to experience afflictions on the very road leading to heaven. Homilies on the Acts of the Apostles, homily number 30 by Saint John Chrysostom. So, ang ginagamit niya dito, mga kapatid, ay hindi it is possible for us to undergo suffering. Ang ginagamit niya, hindi it is possible. It is necessary. It is essential. No? To the disciple of Jesus. Ito yung tinatawag na universal law of discipleship. Ano itong universal law of discipleship? It is necessary for us to experience many hardships, many sufferings, many persecution, many rejections, many abandonment, many rejection, mga kapatid, before entering to the kingdom of God. Kita nyo si Paul, akala nila patay na si San Pablo eh. Akala nila patay na si San Pablo. Pero tumayo, hindi nga nagpa-check up. Ini-enjoy niya yung pain niya. Ini-enjoy niya yung rejection niya. Ito po ay grasya, biyaya ng Diyos kay Apostol Pablo. Pero marami sa atin na nabautismuhan, marami sa atin nagsilbi sa Panginoon. Kapag hindi makuha yung gusto, hindi na makakita sa simbahan. Mabaglubot.
sa puton, loodan. No? Kung hindi na makukuha yung gusto nila at hindi maibigay yung gusto nila, no? Titigil na. No? So, ang tunay na disipulo ni Kristo, there is a universal law of discipleship of Christ. And this universal law of discipleship is being proclaimed by Saint Paul. Ano ito? It is necessary for us to suffer. It is necessary for us to experience more pain before entering to the kingdom of God. So, ang ganda, no? Very inspiring po ang sinabi ni Apostol San Pablo. Yan po yung reflection ni Saint John Chrysostom sa first reading natin ngayon. Dito naman tayo, additional po. Sabi niya dito, Saint Paul did not hide the reality of the suffering before the new converts. Hindi niya tinatago na dapat mag-suffer tayo. The ministry of suffering. No? He did not hide. Ano pa? Christianity is not a merely consolation. It is a participation in the cross of Christ. Kung may mga pagsubok tayo, mga kapatid, it is a participation in the cross of Christ. No, kami, Father, bisan tanan, wa may nagkulang ang Ginoo jud namo. Father, every Sunday manimba jud mi ubahin among pamilya. Dalaygon, si Sir Geraldine Lauron. Patuloy, kapatid, ha? Nothing so comforts the faithful soul and the trials as the company of fellow believers. The disciples gathered around him. So, ang naka-console ni Saint Paul is the church. No? So, sana tayo po yung mag-console. No? And we become the strength of one another. Yan ang punto sa first reading ngayon, mga kapatid. The church becomes a refuge and a strength for the wounded servant of God. Tayo ang magbigay ng consolation. Tayo yung refuge. Tayo yung lakas ng mga taong nagsilbi sa Panginoon, mga kapatid. So tingnan nyo, Paul rising after being stoned. The apostles, sabi ni Saint Augustine of Hippo, apostles was struck down in body. The apostle was struck down in body, but not conquered in spirit. So, grabe yung pagdudusa niya dahil marami siyang mga sugat, dahil binato siya sa mga tao. Pinagtutulungan siya na batuhin. Pero ano yung disposisyon ni Apostol San Pablo, mga kapatid? He is rising. Paul rising after being stoned. Bumangon siya. Paul teaches the persecution can wound the flesh, but cannot defeat the soul. Rooted in Christ. Hindi yan makapag-naig, no? Paul suffered all these things because Christ suffered first for him. Now, bakit nagdurusa tayo, mga kapatid? Bakit magsasakripisyo tayo, mga kapatid? Dahil si Kristo ay nagsakripisyo para sa iyo, no? Para sa atin, mga kapatid. They strengthen the spirits of the disciple, no? Strengthening the disciple in the acts of the apostles. So, nilibutan nila si Apostol San Pablo at ini-encourage nila. Very inspiring, mga kapatid. Yan po yung universal law
of discipleship. Anong sabi ni na universal law? Ito yung sinasabi ni Apostol San Pablo. It is necessary for us to undergo many hardships to enter the kingdom of God. So yan lang po muna mga kapatid, no? At sana po ay may natutunan kayo sa kunting kaalaman natin. So 3:45 mag-relive tayo dahil hindi po tayo nakapag-live, no? Dahil puno yung yung schedule natin. God bless. Fighting Maria, tatakse of thee with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. So, pasalamat ako sa mga star senders natin. Si Sister Lau Ronald, Perseverancia Louie. Na mayong hapon, Father, pwede ba nako ma-download imo video? I-repost lang. Oh, ay problema. Lau Ronald. No? Mas marami tayong maabot. Mas mabuti. Dapat lang sa 50 stars. At si Sister Gladys, 100 stars. Nangunguna sa atin, Sherwin Pungos, 99 stars. Salamat po. At Fighting Maria, tatakse of thee with a humble heart po. God bless.